Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ayoko na sanang i-content to mga kababayan, mga ka-analyze eh. Nananawa na ako sa pagbumukha nito. Isipin nyo from 2022 hanggang ngayon 2025, tinatalakay natin itong bubita tuloy, sorry po. Tinatalakay natin itong babaeng ito. Pero wala tayong choice eh. Kailangan ho nating i-debunk ito, ha, mga kababayan, para ho sa mga kababayan ho natin hindi ho malason ho ang kanilang mga pag-iisip. Mga kababayan, mga ka-analyze, ang ating pangalawang Pangulo na si Vice President Inday Sara Duterte ay nag-update ho sa taong bayan, mga kababayan. Na kung ano ang mga nagawa nilang achievement ngayong 2025 kasi December na pa 2026 na Inire-report ho nila, nagbibigay ho sila ng report sa taong bayan. Meron ba? Meron ba kayo may re-report? Pakinggan natin ito mga kababayan. Meron palang nagawa itong opisina. Hindi ako update. Naglabas na ng year-end report ang Office of the Vice President para sa taong 2025. Ibinida ni VP Sara ang mga natapos nilang programa sa kabilaan niya ng kabawasan sa pondo. Kasabay nito, hindi niya pinalagpas na magbigay ng patutsada sa iba pang mga opisyal ng gobyerno. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto. Teka nga muna, hinto nga muna natin, magbigay muna tayo ng reaction dun. Ako ko'y nabibigla, mga kababayan. Si VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, ay patuloy daw nalalaban ho sa katiwalian. Paano nangyari ito? Paano ho tayo maniniwala na si VP Inday Sara Duterte ay lalaban ho sa katiwalian? Siya ho mismo, meron hong sinasabing ginagawang katiwalian sa DepEd at OBP. Baka akala ho ni VP Inday Sara Duterte, porkit meron hong mga nangyayaring katiwalian sa flood control, project issue na nagsimula ho, especially ang mga diskaya ng 2016 sa panahon ho ng kanyang tatay, baka akala niya porkit may mga napakukulong ngayon at may mga nasasampahan ng kaso, baka feeling mo, iniisip ng tao, wala ka nang ginawang katiwalian. Parang ano lang yan, parang sa isang barangay lang yan. Iba yung magnanakaw doon sa kabilang street, iba yung magnanakaw sa kabilang street. Pero parehas lang din silang magnanakaw. Hindi mo na-gets. Ibig sabihin ba, ginagamit ngayon ni VP Inday Sara Duterte ang mga nangyayaring kabistuhan sa maanumalyang flood control project na nagsimula naman ho sa administrasyon ng tatay niya. Ginagamit niyang isyong ito para mapaniwala niya ang taong bayan na kung saan ay walang nangyaring katiwalian sa DepEd at OBP nung siya ay nanunungkulan dyan. Daan-daang milyones nga ang pinag-uusapan. Pati nga yung impeachment trial mo sa Senate, naka-archive lang. Tuloy natin to, mga kababayan. Proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Kaugnay sa Paglaban daw sa katiwalian at korupsyon. Patuloy daw siyang lalaban. Ano kaya feeling ng ganun, Ano kaya feeling sa ganung pakiramdam na
nagsasabi ka sa harap ng camera na lalabang ka patuloy sa katiwalian, tapos doon sa DepEd at OBP mo, ayon sa nilalabas ng mga report ng COA, dyan mismo, sa panunungkulan mo, puro katiwalian, puro pandarangbo, may mga nawawalang pera. Lakas din ang loob, no? Iba din, ano? No? Kumbaga sa isang babae na kung saan ay mapanlait, no, ng itsura, kahit alam niya hindi rin siya maganda, talagang malakas ang loob niya, sinasabi niyang maganda siya. Ibay ng ano nito, no? Full of confident, ano? Hindi mo na kaya niya. Isipin niyo mga kababayan, mga ka-analyst, nasabi niya pa yan, ha? Sa bagay, di na ako magtataka. Lakas nga ng loob mo sabihin niya si Pangulong Bongbong, puputulan mo ng ulo. Vice President ka, kung makapagsalita ka na lang ng word na PI, kay PBBM, Felisa at kay Speaker Martin Romualdez, ganun-ganun na lang. No? Ang lakas ng loob mo sabihin, huhukayin mo yung bangkay ni Ferdinand Marcos Sr. at itatapon mo sa West Philippine Sea. Mga nakakaya mo yan, kaya mong i-take yan, kaya mong ipakita sa harap ng camera yan, ano? Sa bagay, di na ako magtataka na kaya mo rin ito. Ha? Matindi, ano? Kaya talaga ako naniniwala na talagang ano ito? Nangyayari ngayon para paniwalaan na lang ho ng taong bayan ay pakapalan na lang talaga ng mukha eh. Ha? Oh. Eto mga kababayan, ito yung nakakatawa. Nagbigay ho ng reaction itong si Yusek Atty. Claire Castro sa kanyang press con. Hindi ho maiwasan. Tinatanong ho ng mga reporter eh. Ha? Inahatid ho sa kanya yung mga reaction ng mga DDS eh sa press kung ginagawa ni Yusek Atty. Claire Castro araw-araw eh. Ha? Oh. Ano ba reaction ni Atty. Claire Castro dito? Pakinggan nga natin. Huwag natin pakita yung video kasi ABS minsan nananabla ito. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Yes, ma'am. BP Sara Duterte says that she will fight against greedy of certain high-ranking officials in the government. Any comment on this? Again, she will what? Fight Fight what? against greedy of a certain high-ranking officials in the government. Sinong particular? Well, yan lang, ma'am, ang sinabi niya kasi parang hindi pinupunto niya, ma'am. Dito particular yung lalabanan ni BP Inday Sara Duterte na katiwalian. Sarili niya ba yan? Ha? Sarili niya ba yan, mga kababayan? Tuloy natin. Na may mga certain greedy officials sa government. Okay, siguro unahin po muna natin sa OVP. Yun Ha? lang po. Okay, thank you. Unahin muna natin sa OBP. Kasi nga, mga kababayan, ang dami hong katanungan dyan sa DepEd at OBP na hanggang ngayon hindi ho pa nasasagot ni BP Inday Sara Duterte hanggang kaya nakarating ho tayo rito sa impeachment at impeachment trial. Hindi malaman ho saan napunta ho yung mga daan-daang milyones. Ha? Yung mga pondo, pati yung confidential fund na 125 million pesos na kung saan ay 11 days lang. Ubus na. Bukod pa dyan ho sa 125 million, marami pa, daang milyones pa. Ha? Tapos maririnig natin dito na lalaban sa katiwalian. Ha? Talagang matindi, ano, mga kababayan, ano? Parang nakaka-speechless, no? Alam nyo, mga kababayan, hindi ko ini-expect. No? Hindi ko ini-expect na gagawa ko ng ganitong pahayag si BP Inday Sara Duterte. Matindi. Ano?
Siguro akala niya porkit may nangyayaring pag-iimbestiga sa katiwalaan ng flood control project, feeling niya, malinis na siya. Ha? Ibang issue yun. Ha? Ibang issue yun. Kumbaga nga sa isang barangay, may dalawang magnanakaw, yung isa ninakaw mangga, yung isa, saging. Pero parehas lang yun. Pipinday Sara Duterte. At hindi porkit ibig sabihin may mga nakukulong ngayon sa maanumalyang flood control project, ibig sabihin marinis ka na. Iba naman issue mo, hindi naman flood control project eh. Sa DepEd at OBP ka eh. At saka bakit nga nagre-report ka? Dati hindi ka naman nagre-report. Diba si Senador Angara, Secretary Kalihim ng DepEd ngayon, wala pang isang buwan, may inireport na, naging transparent na accountability na kung saan. May 1.5 milyong pirasong laptop na nandiyan sa bodega ng DepEd na hindi mo inireport, hindi mo pinaalam sa taong bayan. 2 taong kang naupo niyan. Samantalang si Senador Angara, Secretary Kalihim ng DepEd, wala pang isang buwan. Naihayag na sa taong bayan. Ha? Ba't hindi mo rin hinahayag na umupa kayo ng isang safe house na kung saan 4 na araw 1 milyon yung bill nyo? Ha? Ganun ba kayo gumamit ng pondo nyo? Safe house? Ba't kailangan ng ganung klaseng safe house 4 days 1 million ang bill? Ha? Matindi, no, mga kababayan? Ha? At natawa ko rito, mga kababayan, yung sinabing ito raw si Yusek Atty. Claire Castro at si VP Inday Sara Duterte ay mag-best friend daw. Ano ba ito? Ano bang issue ito? Pakinggan nga natin, mga kababayan. May kumakalat na video ngayon sa social media ng Vice Presidente. Sabi niya, hindi ko best friend si Claire Castro. Wala akong best friend na ganyan mag-isip. So, nabawasan yung BFF ninyo? Your thoughts? Oo, totoo naman. Admitted na hindi kami pwedeng maging best friends. Kasi hindi rin ganun ako mag-isip. Kasi after taking the bar, after passing the bar, naging trial lawyer na po ako. Kaya hindi kami pwedeng parang mag-isip. At hindi rin po ako corrupt. Kaya hindi kami pwedeng magpareho. Why emphasize on the trial lawyer? Iba po kasi yung mindset ko. Pag trial lawyer, always evidence. Always evidence. Evidence. And why emphasize on hindi kayo corrupt? Hindi kasi ako corrupt. What are you trying to imply? Wala akong confidential funds. Ayun. Kaya magkaiba kami. Okay, narinig niyo mga kababayan, itong si Yusek Atty. Claire Castro, hindi... Ano bang kasing logic yun? Hindi kami pwede maging best friend, sabi ni VP Inday Sara Duterte. Hindi raw sila pwede maging best friend ni Yusek Atty. Claire Castro. Paano kayo magiging mag-best friend? Hindi nga kayo magiging magkaibigan? Anong klaseng logic? Anong klaseng logic yan? Siyempre, bago ang 2 tao maging mag-best friend, dapat maging friend muna. Pwede ba kayong maging best friend na hindi kayo dumaan sa pagiging friend? Sige nga. Kahit kayo, sino may best friend ngayon? Yung best friend mo ba, bigla mo na naging best friend? Hindi mo na kayo dumaan sa pagiging friend? Sige nga. So, anong logic mo sasabihin na hindi kami mag-best friend? Hindi kami pwede maging mag-best friend ni Yusek Atty. Claire Castro? Talaga hindi kayo pwede maging mag-best friend yan dahil hindi naman kayo mismo talaga magkaibigan. Anong class? Ano ba ito? Ganito ba gumamit ng paliwanag, magbigay ang opinion ng isang Vice President Inday Sara Duterte at at the same time abogado? Tingnan mo si Yusek, pagka-graduate daw, naging trial lawyer agad. Ito si VP Inday Sara Duterte, di ba, abogada rin ito. May nahawakan bang kaso ito? Si VP Inday Sara Duterte? Meron ba nahawakan kaso ito? Ay, wasting time itong vlog na ito. Parang nagsisi pa ako. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.